di umano'y fixed marriage syndicate ating tatalakayin kasama si Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nya, Sir June. Magandang tanghali sa lahat ng ating nanonood at nakikinig. Magandang tanghali po. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag itong di umano'y syndicated fixed marriage at bakit po naniniwala ang ang Immigration Bureau na isa itong malaking sindikato? Opo, nagkaroon po ng interception na rescue po ng ating mga tauhan, yung ating Immigration Protection and Border Enforcement Unit sa Terminal 1 ng isang possible victim ng trafficking na mail-ordered bride na kung saan may kasama siyang isang Chinese na nagpanggap na kanyang asawa. At doon po nakita na ang kanyang marriage certificate na ipresenta, though it was found to be initially genuine, however, upon checking sa travel records ng kanyang Chinese husband, nakita natin na wala siya dito sa Pilipinas. At during the interview, doon din natin napag-alaman at sinabi din ng ating biktima na wala talagang naganap na kasal sa kanyang nagpapakilalang asawa. At hindi lang po itong pagkakataon nakita natin. Mayroon po tayong nangyari din po ito sa Cebu na kung saan noong January 18, na-intercept din po natin. Isa din pong babae na papunta din ng China, sa Xiamen po ito. Pero mag-transit po sila sa Hong Kong at kanyang kasama Chinese din. At yun ay napag-alaman natin, it was actually attempting then to go to China para sa isang fixed marriage. At kung marerecall po natin, as early as po November, that was November 13, may repatriated po tayong isang Pilipina. Siya po ay umalis sa ating bansa ng early ng 2023 kasama ang nagpanggap niyang asawang Chinese. At doon siya ay buti na lang nagkapag-contact sa kanyang parents at nasakluluhan ng ating embahada doon sa China. At doon siya ay nabiktima, verbally and sexually abused ng Chinese niyang husband na basically nakikita natin ito na ang nagiging bagong modus operandi na isang malaking sindikato ito dahil alam natin, nakikita natin mayroong mga pangalan lalo na sa Cebu at yung kanyang similar po yung ginawa niya, may previous record din po siya na nagkaroon siya ng pagdala ng isang babaeng Pilipina papunta sa China na para naman po at wala po tayong nakitang record na bumalik dahil ang pag-presentation niya siya ay aalis kasama yung magiging husband sa isang tourism lamang. Subalit wala na pong record tayo na siya ay nakabalik sa ating bansa. Yes, sir. So, sir, ang lumalabas pong purpose nitong modus operandi ito ay para mas mapabilis yung pag-alis ng ating kababayan papunta sa ibang bansa. Kasi kung dadaan sila sa normal na employment, di ba, overseas employment, may kukuha mga POEA clearances, di ba? Merong mga ganon. So, ang nangyayari, gumagawa ng peking marriage or simulated marriage, tapos yun ang basis para makadaan sa immigration para makalipad. Ganon po ba ang nangyayari, sir? Opo, yun po ang kanilang ginagawa po. But we have to understand, sa border inspection po, we do not only rely on documents. Sila po ay ating tinitingnan yung dokumento, sila po ay tinatanong, may verification po tayo sa ating system. That's why we could see mga inconsistency doon at doon na pag-aalaman natin na talaga ito ay ginagawa ng mga masasamang loob ito, isang sindikato, para lang to spirit out yung ating mga kababayan at sila ay nalalagay sa alanganin at iba'y nabibiktima ng trafficking. Ayun. So nahuli niyo po itong mga modus na ito nung nagkaroon ng inspection at nagkaroon ng interview sa inyong border control post sa mga airport? Yes po, mayroon po tayo kasing isang unit sa ating mga paliparan na ang kanilang mandato is to implement the anti-trafficking. Sila po ay ating IPRODS po natin. Kaya nga po, tayo po ay mayroon din tayong member tayo sa task force
mga task force natin sa ating mga paliparan na kung saan pag sila ay ating na-intercept, sila po ay ating i-turn over for further investigation, verification kasi andoon po yung ating NBI, yung ating police, yung ating DSWD, including din po yung ating mga piskal from the Department of Justice. Okay, sir, ilang insidente na ba ng fixed marriages ang inyong naitala mula sa inyong investigasyon sa taong ito? At paano po ba na-verify ang isang fixed marriage para mas maunawaan ng ating mga kababayan? Opo, nakita po na for this year from January up to this February, mayroon na po tayong 3. Tiningnan po natin yung nangyari sa February 13. Nakakuha po ng marriage certificate ang isang Chinese na ito at doon sa isang agency pa na nag-apply siya doon sa China at ang naging part ng ating biktima, ang ginawa niya, nagpadala siya ng kanyang mga certificate of no marriage, yung kanyang birth certificate, yung kanyang ID, at yun ay ang ginawang parang kasama sa mga dokumentong isinabit doon sa agency. At nagbayad yung Chinese ng 40,000 at noon lamang February, ang marriage certificate ay pinadala sa ating biktima dito sa Pilipinas at yun ay kanyang ginamit bilang isang presentasyon na siya ay aalis at kasama na yung kanyang asawang Chinese. Okay. So sir, pwede rin pala yung marriage certificate nanggagaling sa ibang bansa, not necessarily dito sa ating bansa. Ang possibility po niyan, pinadala ng agency dito sa Pilipinas, inayos, at ibinalik sa China at yun ay NLBC sa kanya. I'm not so sure pa yung kung nag-emanate yung letter na na-receive ng ating biktima, yung kanyang certificate from China mismo o dito na sa Pilipinas. But basically, nag-apply at nakakuha nag-apply ang Chinese nito sa marriage certificate doon sa isang agency sa China. Sir, base sa inyong investigasyon, may iba pa po bang foreign nationals ang gumagawa ng fixed marriages na ito bukod pa sa bansang China? Ang previous records po natin, noon po meron po tayong na-record yan, mga Koreans naman. But so far ngayon medyo nawala na. Ito nakita natin, nag-emerge po ito pero more sa Chinese na. Yun po ang tinitingnan natin kasi ang mail-order bride, naging modus po yan noong 2018, 2016. Pero ngayon nag-re-emerge at tayo naman ang ating immigration officer po, considering na yan po ay kasama sa tinitingnan namin, pinapaigting po natin yung pagbe-verify yung mga dokumentong ipresenta po natin. Okay. Sir, para po mabigyang babala ang ating mga kababayan, ano po ang mga dapat i-verify nila upang maiwasang maging biktima ng fixed marriage proposal? Well, unless kasabwat sila doon. Baka gusto rin naman nila, di ba? Kasi kung kasabwat sila doon, paano nga gagawin nila? Opo, karamihan naman po rito na nabibiktima, they're actually looking for a job. They want to have a way out na kung saan hindi na sila dadaan sa ating Department of Migrant Workers. At karamihan po dito, per record po natin, karamihan po sa kanila ay nasasadlak na ma-exploit at mabiktima ng labor trafficking, human trafficking. Kaya pinapaalala po natin sa ating mga kababayan, if ever po kayo po ay nag-i-interest magtrabaho sa ibang bansa, kayo po ay dumaan sa ating DMW o di kaya sa POA. At kung mag-aasawa naman po, mayroon po tayong mang spouse visa or fiancé visa, dadaan po sila sa Commission on Filipino Overseas. Because it will be verified, i-check din po, nagkakaroon po yan ng PDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar to ensure ng ating makababayan ay maproprotektahan at nasa safe na kalagayan once sila po ay nasa ibang bansa at may asawang mga foreigners. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration.